higit. Tarakili! Pumutok at nasunog ang mga pailaw na pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ngayon marami nang nagkakabit ng Christmas lights sa kanilang mga bahay. May paalala po ang DTI at BFP para iwas sunog. Ating saksihan. Sa halip na kumutita, nag-apoy at pumutok pa ang ilang palamuting pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ayon sa ilang saksi, nagka-spark muna bago nasunog ang mga linya ng pailaw. Agad na apula ang apoy. Ayon sa BFP, may nag-loose na connection ng mga wire sa breaker kaya ito nag-spark at nasunog. Karaniwang mitya ng pagkasunog ng Christmas decor ang Christmas lights. Kaya ang Department of Trade and Industry nagpaalala na siguruhing lehitimo ang kalidad ng mga bibiling ilaw pampasko, lalo na kung dekuryente. Tiyaking mayroon itong Philippine Standards Mark o PS at ICC Mark. Pagpili ng dekalidad na Christmas lights din ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Huwag magtipid sa Christmas lights para sigurado lang na ligtas ang lahat at hindi pa tayo makadamay sa ibang pamahayan. Maging maingat, lalo na kapag luma na ang mga ilaw. Kung nabili yan last year pa, not everyone has a good storage, no? So, hindi na, yung ibang napapansin namin, for example, marami na siyang mga cobweb, marami ng mga dust, and these are very combustible. Gusto ko na masigurado ko na safe ang members ng aking pamilya, then I will not be using it anymore. Sabi ng BFP, dapat hindi babad sa paggamit ang Christmas lights at huwag hayaang nakasindi kapag matutulog na. Kung binabad na kasi natin yon and sumobra na sila sa ilang operating capacity, the tendency is umiinit din yung wire kasi that is a live current. Kung hindi natin pagpahingahin yun, it will come into a moment where yung nagkakaroon siya ng overheating. So, mas maganda talaga kung bigyan ng breather. Now, for example, 4 hours, pagpahinga ng 1 hour or 2 hours. Ugaliin ding hugutin ito mula sa saksakan sa tuwing aalis ng bahay. Maaari hindi natin alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay. Lalong-lalo na pag may mga pests or certain animals tayo around, minsan ito ay napaglaruan, kinakagat, and maaaring mag-cause din ito ng sunog. Kung maulanan, mainam na obserbahan kung magkakaproblema kahit pa sinasabing all-weather o pwede ito sa ulan. Panawagan naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ngayong Pasko, ipakita ang pagmamahal hindi lang sa kapwa, kundi sa kalikasan. Iwasang lagyan o balutin ng Christmas lights ang mga puno na maaaring makasakal sa mga ito. Ang mga kable at plastic na bahagi ng mga dekorasyon, maaari raw magdulot ng impeksyon na baka ikamatay ng puno. Maaari rin daw makaistorbo ang liwanag sa mga ibon, insekto at iba pang hayop na naninirahan sa puno. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bago po sa saksi, nakauwi na sa Pilipinas ngayong gabi ang siyam na tripulante Pilipino ng MV Eternity Sea. 5 buwan na binihag sila ng grupong Houthi sa Yemen. At sa kanilang pagdating sa NAIA Terminal 1, sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers, iba pang ahensya ng gobyerno at ng kanilang mga kaanak. Saksi, si Bea Pinlac. Sakay ng eroplano ng Royal Air Force of Oman, lumapag sa Muscat, Oman ang siyam na tripulanteng Pilipino na 5 buwang naging bihag ng grupong Houthi. Sinalubong sila ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak at Philippine Ambassador to Oman Raul Hernandez. Pinapaabot ko ang pasasalamat ko sa Sultanate of Oman. Ang namumuno ay ang Sultan Haitham bin Tariq. At sila po ay talagang kaibigan po ng Pilipino at lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanilang ginawa. They're all in good spirits, they're all in good health. Hulyo nang palubugin sa Red Sea ang MV Eternity Sea, ang Greek-operated na cargo ship kung saan nagtatrabaho ang mga tripulante.
Kwento ng mga tripulante, hindi nila inasahang makakalaya sila kahapon. Kahit paano ay binigyan na naman sila magandang pagtrato sa loob ng 5 buwan. Sabi nila ay merong chance ng kanilang pagpapauwi pero hindi nila inasahan na ngayong mangyari. Pagdating sa hotel sa Muscat, nagkaroon ng pagkakataon ng mga tripulante na makatawag ng libre sa kanilang mga pamilya. Ang unang beses na nakausap nila ang mga ito mula nang mabihag sila ng grupong Houthi. Ayon sa DMW, tatanggap ng tulong pinansyal ang mga tripulante at tulong mula sa ibang ahensya. Salamat tayo sa TSA kasi syempre naiwanan nila sa barko yung mga travel documents nila kasi lumubog yung barko. So ngayong gabi na-witness ko mismo ang magpapasinaya ni Ambassador Raul na magbibigay sa kanila ng travel documents in lieu of their passport. Sa ulat ng mga international news agency, bukod sa mga Pinoy, isang Russian at isang Indian national ang pinakawalan din ng mga Houthi. 4 sa 25 sakay ng barko ang nasawi sa pag-atake. Ayon sa DMW, posibleng sa linggo maiuwi ang labi ng isang tripulante ng MV Eternity Sea na nasawi. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Isang patay at 19 ang sugatan sa salpukan ng pampaserong bus at trailer truck sa Star Tollway sa Ibaan, Batangas. At batay sa investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng truck matapos umunong pumutok ang gulong nito pasado alas 10 ng umaga kanina. Nagdire-diretso ito sa kabilang linya at doon na sumalpok sa bus. Isinugod sa ospital ang lahat ng sakay ng bus kabilang ng isang senior citizen na Australian national. Nasawi kalaunan ang driver ng bus. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng truck na wala pang pahayag. 300,000 pisong alok na pabuya para mahanap ang nasa likod ng pagpatay sa isang dating barangay kagawad sa Pateros. At sa Quezon City, arestado ang 2 nag-away sa Quirino Highway dahil umano sa onsehan sa droga. Saksi, si Bam Alegre. Nakatigil sa gitna ng intersection sa Quirino Highway sa Barangay Baysa, Quezon City. Ang motorsiklong yan nang sumulpot ang isang lalaking nakabisikleta. Sa gitna ng pag-uusap nila, hinila ng nakabisikletang lalaki ang angkas ng motorsiklo. Pumantong ito sa habulan ng 2. Hindi na nahagip sa CCTV ang mga sumunod na eksena. Pero inaresto ang 2 nang hindi magpaawat sa mga responding traffic enforcer. Ang pinag-ugatan ng komosyon ayon sa pulisya, onsehan sa iligal na droga. Tulak umano ng droga ang nagbibisikleta habang parokyano niya ang nakaangkas sa motorsiklo. Si suspect number 1, binuksan niya yung nakabalot na pinangbayad. Doon, na-found out niya na yung laman pala no, hindi pera, kundi puro mga dyaryo. Na-recover ng mga otoridad ang mga piraso ng dyaryo na dapat sanay ang 15,000 pisong pambayad sa droga. Gayon din ang 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Pero giit ng 24 anyos sa suspect, hindi niya alam na shabu ang dala niya. Hindi ko naman ho talaga galing sa akin yun, sir, na naipaabot lang din ho talaga sa akin. Wala rin po akong ka-idea na ganun pa rin yung laman nun, sir. Iginiit din ng isa pang suspect na hindi niya alam na dyaryo at hindi pera ang ipinaabot umano sa kanya. Wala po talaga sa akong alam dun eh. Sumama lang din po ako, hindi ko po, wala po akong alam. Napag-alaman ng pulisya na dati nang may record sa iba't ibang kaso ang 2. Maharap sila sa patong-patong na reklamo. Sa Pateros naman, nakuhanan ng CCTV ang pagsunod ng riding in tandem sa dating kagawad sa Barangay San Pedro na si Mark Herman Tanya. Kita sa isa pang kuha ng CCTV kung paano naghintay ng matagal ang 2. Wala sa Pateros, sa kanto na ng Barangay Ususan sa Taguig na abutan ng riding in tandem si Tanya at doon na raw siya binaril. Nakita namin, nakadapa na. Tapos kayo na rin tumawag ng sir? Ambulansya. Pauwi siya galing sa amin at may sumunod sa kanyang motor. Ang kwento ay sinipa ang motor, nagawang bag pagkatapos, saka siya binaril. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Tinangay pa ng mga salarin ang bag ng biktima na naglalaman ng kinita ng family business nila na lechonan. Kinuha rin daw ang motorsiklo niya pero iniwan ito sa di kalayuan. Pinaghahanap pa ang mga salarin at inaalam ang motibo ng krimen. Ayon sa kaanak ng biktima, robbery ang isa sa mga anggulong tinitignan. Wala raw kaaway ang dating barangay kagawad. Ang kapatid ko, very active siya sa community, no? Out of pocket niya kinukuha yung mga gastusin para sa barangay. Kahit sa mga liga, siya yung nagsusponsor. Ang lokal na pamahalaan ng Pateros Nag-alok ng 300,000 pesos na reward money sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kaso. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.
Nasunog ang isang bodega na naglalaman ng mga paputok sa Negros Occidental. Doon daw kasi iniimbak ang mga paputok na hindi nagamit nung nakaraang pagsalubong sa bagong taon. Saksi si June Veneracion. Magkakasunod ang putok mula sa bahay na yan sa barangay Cadmoros sa Binalbagan, Negros Occidental kagabi. Kasabay nito ang nagangalit na apoy. Base sa investigasyon ng BFP, nangyari ang sunog sa bodega ng bahay na napag-alamang may mga nakaimbak na paputok. Pagkabuto naman susun na, kaya ganun sa pagkabuto niya, no? Mga residual duro ng shopper duro. Dura, yung store, ang mga last year yung mga shopper na natigar pa na nagidang. Aabot sa mahigit 200,000 piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Mahigpit na paalala ng BFP, bawal mag-imbak ng mga paputok, lalo na sa loob ng bahay. Pinaigting din ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG ang panghuhuli sa mga nagbebenta ng mga paputok online mula probinsya hanggang Metro Manila. Makinig ka muna. Ikaw ay may karapatang palasin o ano nga ang magsawalan mo. May karapatang ka rin pumili ng doktor na mag-physical examination sa'yo. Kung wala ang kakayahan, ma'am, gobyerno ang maglalaan para sa'yo. Naintindihan mo ang karapatan mo. Kasama natin ng ma'am, magkasama tayo ng barangay. Sa 7 operasyon mula Oktubre, 10 ang arestado at mahigit 2,000 paputok ang nakumpiska. Post ito sa social media account nila sa Facebook, sa mga other platform din. But siyempre, madali natin ito makita. So, marami na tayo ngayon active cyber patrollers at meron na tayo mga support group na they also provide informations that in case na merong mga online selling. Mas aktibo ang pagbabantay ng ACG sa internet dahil inaasahang marami pa ang magbebenta habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Dagdag pa ng ACG, lahat ng klase ng paputok, maliit man o malaki, ay bawal ibenta online. Wala pang pahayag ang mga naaresto. Sinampahan sila ng reklamong paglabag sa Republic Act 7183, an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and pyrotechnic devices, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Kinumpirma rin ng pulisya na meron silang minomonitor ng mga paputok na may kakaibang pangalan, tulad na lang ng Vizcaya at Zaldico. Tila nakikiride sa kontrobersya sa flood control projects. Meron kaming na-monitor kaya ito ay tinututukan natin. Ang DILG at BFP naghahanda na rin para sa holiday season. Ilulunsad ng BFP ang Oplan Paalala Iwas Paputok, isang nationwide campaign para maibsan ang fire hazards, nakakibat ng papaputok. Naka-full alert na ng BFP simula December 23 hanggang January 1, 2026. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.